Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, i-acknowledge muna natin at saka pasalamatan natin ang ating mga bagong viewers, subscribers at followers dito sa ating account. Thank you so much at welcome po sa ating channel mga kababayan. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga channel members na sila si Rosalinda Bornia, Rodolfo Giroche, Charlie Fernandez. Nandyan rin sa listahan si Ma'am Carclia F, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado at Via Bibar. Mga kababayan ko, yung channel members, sila yung mga viewers na nag-join sa ating channel. Di ba merong button dyan sa baba na join? Ang ibig sabihin, para silang nag-subscribe sa Netflix mga kababayan. Malaking tulong rin po yan, okay? So anyways, thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks si Sir Ivan. Thank you so much kay Sir Lito Bungalan, nabigay sa atin ng 50 pesos. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, una sa ating pag-uusapan, yung bagong ruling ng Supreme Court na kung saan kapag iimbitahan yung mga vlogger doon sa Kongreso, hindi na daw ito mababiolate yung right to free speech mga kababayan. Ang ibig sabihin mga ka-DDS, kapag ikaw ay vlogger at saka meron kang post doon sa Facebook ninyo na paninira or fake news at kapag ikaw ay iimbitahan ng Kongreso para imbestigahan ang mga post mo, wala kang magagawa. Ito kasi in related doon sa inilabas na desisyon ng Supreme Court kahapon mga kababayan doon sa final na petition ng mga DDS na mga fake news peddlers. Naalala niyo ba yung mga vlogger na inibitahan noon doon sa Kongreso mga kababayan? Kasi nga mga fake news peddlers, di ba yung grupo nila ni Trixie Cruz Angeles, sila si Joy De Viber, sila si MJ Kiambao, sila si Crescencio, si Mark Lopez, at saka yung puting buhok mga kababayan na DDS rin. Di ba sila po'y umiyak doon? Umiyak doon si MJ Kiambao at saka itong si Crescencio mga kababayan kasi sila ay sinabon. Mga fake news peddlers kasi. So ang balita kahapon mga kababayan, ibinasura ang kanilang i-final na petisyon na certiorari at prohibit para sa mga vlogger mga kababayan na katulad nila. Hindi sila pinanigan. Ibinasura ang kanilang petisyon mga kababayan. Nag-iyakan. O, diba? Nag-iyakan doon sa kanilang live kanina. Nakakatawa talaga eh. Diba? Sabi nila na wala daw sa ayos ang gobyerno natin. Ito to naman talaga eh, na sila ay fake news peddlers. Diba mga ka-DDS? Mga fake news peddlers ang mga DDS kasi. So ngayon, hindi sila sumang-ayon sa desisyon na inilabas ng Supreme Court mga kababayan. Okay? So anyways, forward tayo. Pag-uusapan natin mga kababayan, di ba mayroon pong balita na mayroon daw nagtigi sa sarili na isang back chairman ng DPWH executive mga kababayan. Or official ho ng DPWH doon sa Sorsogon. Di ba siya po daw ay nagtigi? According po sa inilabas ng report ng mainstream media, nagtigi daw. Bakit kaya siya, Ivan? Kasi kung isipin natin, siya ay back chairman. Siyempre, siya yung nagde-decide doon kung sino ang kanang papananalunin sa mga inigawa or isinagawa na bidding ng proyekto ng DPWH mga kababayan or sa gobyerno natin. Ang back chairman kasi ang nagde-decide yan. So kapag merong problema yung kanilang proyekto, lalo na kapag flood control projects mga kababayan, kapag merong problema doon at saka sa tingin niya na merong korupsyong nangyayari at saka siya ay madadawit mga kababayan, baka yun po ang rason. Kaya siya ay nagtigi sa kanyang sarili mga kababayan. So dahil ho yan, di ba merong sinabi or meron pong statement kahapon si PBBM, di ba merong report na isinagawa si PBBM kahapon sa update ng isinagawang investigation sa flood control scandal mga kababayan. Di ba meron pong 37 lahat ng mga opisyales ng ating gobyerno, pati po yung mga legislators na kakasuhan na mga kababayan. At according po kay PBBM,
Hindi na sila makakaabot ho. Hindi na sila makakaabot ng Christmas. Kasi before Christmas mga kababayan, sila na po ay mafa-file na ng kaso. Or baka sila na po ay makukulong mga kababayan. Di ba yan po kahapon ang sinabi ni PBBM? So ipakita ko muna sa inyo ang report ni PBBM. For more details, let's watch this. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President, at nabanggit nyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong buo na kasi marami pa kaming nakikita. Marami pa kami nakikitang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, yun pa lang ang ating nakikita. Pero ako, nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. So patuloy namin gagawin yan. Thank you, Mr. President. The next question from Kat. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang sa kanila. Very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are... Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. With the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against.
Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. O yan mga ka-DDS. Mga ka-DDS. Nasanay kasi ako sa sinabi ni Pati Bao mga kababayan. Kilala niyo ba si Pati Bao, si Ate Pati? Kasi di ba lagi niyang sinasabi sa kanya mga followers, mga viewers niya is mga ka-Duterte or mga ka-DDS. Kasi inaasar niya yung mga DDS mga kababayan or mga trolls na nandoon nagtambayan sa kanyang page. Kaya ang tawag niya sa kanyang mga followers, mga ka-DDS. Pero siya ay pinklawan mga kababayan. Inaasar niya lang yung mga DDS na mga trolls. So ngayon, mga ka-DDS, klarong-klaro na hindi kasama sa kinasuhan si dating Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi nga ako na po ang magsasabi na wala kasing direct evidence sa kanya. Naalala niyo ba yung sinabi ni yung pamilya Diskaya mga kababayan, yung lalaki, di ba sabi niya na wala silang direct communication or connection doon kay Martin Romualdez mga kababayan? Wala. Kundi according sa kanya, mukha lang daw ginagamit lang ang pangalan ni Martin Romualdez para magkaroon dito na magiging parang ginamit lang yung pangalan ni Martin Romualdez mga kababayan. Di ba yun po sinabi ni Diskaya? Ang ibig sabihin, wala silang direct transaction or connection doon kay Martin Romualdez. Wala. Kundi ang ginagamit lang at saka ang ginagawa lang ng mga witness daw, at saka lalo na yung fake witness ni Marcoleta at saka ni Mag Defensor, turo-turo lang mga kababayan. Yung turo-turo style lang, pero walang dokumento, walang direct evidence or hard evidence na pwede nating ipakita na sangkot talaga si Martin Romualdez. Wala. Yun po ang ibig sabihin ni PBBM. Di ba sabi pa nga ni PBBM na kapag meron kayong ebidensya against kay Martin Romualdez na direct evidence talaga at saka credible na ebidensya, pwede siyang filean ng kaso mga kababayan. So lahat kasi na sinasabi na sangkot sa flood control scandal, 'di ba hindi nila sinabi na meron silang direct connection or communication kay Martin Romualdez. Ang ibig sabihin walang evidence trail mga kababayan, wala lang. 'Di ba sabi pa nga ni Amy Marcos na ang credible lang daw dito na witness against kay Martin Romualdez, yun lang daw, si Orly Gutisa mga kababayan. Di ba yan sabi niya the other day doon sa Net25 na nagkaroon dito ng ambush interview mga kababayan na merong kasi daw mangyayari sa isa sa gawa na hearing. Di ba magkaroon po ng resume hearing or mag-resume po ng hearing yung Senate Blue Ribbon Committee mamaya mga kababayan sa flood control projects. Ito po ay pangunahan pa rin ni Senator Lacson. So mag-resume na po mamaya ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. At ito po ay kaabang-abang talaga. Bakit? Di ba sabi po ni Senator Lacson na meron silang mga bagong witnesses? May mga bagong witnesses, may mga bagong ebidensya na magtuturo na sangkot yung mga nakasuhan na mga kababayan or kakasuhan pa lang. So ngayon, yan po ay inunahan ni Amy Marcos. Diba the other day sa kanyang interview mga kababayan na sabi niya magre-recant daw yung mga witnesses. Kasi sila daw ay tinatakot, pati rin ang kanilang pamilya tinatakot mga kababayan, pinipressure daw. So hindi malayo mag-recant yung mga witnesses. Ito po ang sinabi ni Amy Marcos. That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino yun? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ang siguresa lang ba o yung iba pang witness?
Sorry? Intention po ba na may pagtakpan doon sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. To clarify, yung ano na, pamilya parang- na tinakot ay ni Gutesa, kay Bert or ni Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Gutesa nakita na po. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ang sino yung nasa likod ng pananakot? Sorry. Nasa likod ng pananakot? Oo naman. Sino? Sino, ma'am? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Okay, so meron pong banat kahapon si Senator Lacson sa kanya mga kababayan. Di ba birthday kahapon ni Amy Marcos? Sabi niya, hindi daw muna siya supalpalin kasi daw birthday mga kababayan na kahit guni-guni lang yung mga sinasabi niya. May banat pa rin. Hey, hindi daw siya babanatan ni Senator Lacson kasi nga birthday niya mga kababayan. Pero sinabi niya sa dulo na kahit daw guni-guni ang kanyang mga sinasabi, so may banat pa rin. Sinumpalpal mga kababayan. Kasi nga, guni-guni lang naman ang sinasabi ni Amy Marcos. At saka doon po sa kanyang sinabi na bakit niya alam na magre-recant yung mga witnesses mga kababayan. Tapos tinutukoy niya doon yung daw may pinakamabigat na testimonya doon, si Orly Gutesa mga kababayan. Mabigat ba yung testimonya ni Orly Gutesa? Siya daw yung pinaka-credible doon mga kababayan kasi meron siyang experience kasi na according kay Amy Marcos na nakasama ni Orly Gutesa, si Rizal Dico at saka si Martin Romualdez mga kababayan. So meron siyang personal knowledge daw. Kaya sinasabi ni Amy Marcos, mabigat yung testimonya ni Orly Gutesa. So hindi malayo ang mangyayari daw, magre-recant sila si Orly Gutesa mga kababayan. Bakit niya nasabi niyan? Nakausap pa niya si Orly Gutesa mga kababayan. Di ba yan po ang malaking question mark kung bakit niya nasabi niya mga kababayan. Ang ibig sabihin, hindi malayo, nakausap niya itong si Orly Gutesa. At yan ang magiging script na naman mga kababayan. Correct if I'm wrong, mga ka-DDS. Di ba? Sakto ba mga ka-DDS? Nakakatawa talaga eh. So ngayon, babalikan muna natin ang sinabi ni Amy Marcos mga kababayan. Kasi according sa kanya, na si Orly Gutesa daw ang merong pinakamabigat na testimonya. Yes, meron. Ano yan si Ivan? Yung sinabi niya na nagdadala rin po daw sila ng pera o basura doon kay Michael Yang mga kababayan. Diba? Tinanong pa nga ulit ni Senator Lacson, sino si Michael Yang? Yung Michael Yang, yung tauhan ni Digong. Yung alleged drug lord mga kababayan. For more details, let's watch this. Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na,
Ulitin mo yung paragraph 20. Yung makista na tutol na siya. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines! Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. O, sige. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Meanwhile, Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. O, di ba mga ka-DDS? Maraming beses pumalpak si Orly Gutesa. Maraming beses kasi hindi siya na-training masyado ni Marcoleta. O, di ba? Ang daming beses pumalpak itong si Orly Gutesa. Una, mga kababayan ko, di ba sabi pa nga ni Amy Marcos na meron dang mabigat na testimonya itong si Orly Gutesa. Yung nabanggit ang pangalan ni Michael Yang, mga kababayan. Kilala ho natin si Michael Yang kung sino siya, di ba? Kaya nga, di ba, sinabihan siya ni Marcoleta na stick na lang sa kanyang script. Script ba yun? Di ba? Sa kanyang script, mga kababayan, or affidavit. Sakto naman yun eh, script yun eh, di ba? Stick na lang daw sa kanyang affidavit, mga kababayan. Huwag na daw mag-adlib-adlib. Kasi kapag mag-adlib-adlib, itong si Orly Gutesa, ito ay mapapahamak, mga kababayan. Siya ay mabubuking, di ba? Kaya nga pinayuhan siya ni Marcoleta na huwag nang mag-adlib-adlib. So doon po sa sinabi rin ni Orly Gutesa, pumalpak siya doon. Kasi according sa kanya, di ba nagyabang siya, mga kababayan, na hindi niya daw kailangan ng Witness Protection Program. Hindi rin po niya kailangan ng Witness Custody ng Senado. Pero kalaunan lang binawi niya, mga kababayan, kailangan niya daw ng kung pwede daw mag-file siya or mag-apply siya ng Witness Protection Program. Nagyabang siya kasi nandun sila si Bato de la Rosa, mga kababayan. Kasi ako sa kanya, di ba, Marines siya, matapang. Alam natin, matapang ho yung Marines, mga kababayan. Kasi meron pong kakilala na mga Marines. Meron pong Marines dito sa amin, mga kakilala kong mga kababayan, talagang sila po ay matatapang. Pero itong si Orly Gutesa, nagyabang naman kasi, di ba? Dahil siya ay Marines, matatapang yung mga Marines, so hindi niya na kailangan ng Witness Protection Program or custody ng Senado, mga kababayan. Pero binawi niya, biglang pumuti ang kanyang itlog, mga kababayan. So nasaan na ngayon itong si Orly Gutesa? Di ba nagtatago na? Tinago siguro ni Marcoleta or baka tinago ni Mike Defensor. Pero sila ay nabuking pa rin, mga kababayan. Kasi according po sa sinabi ni Mike Defensor at saka Marcoleta, nandun daw ito nagtatago sa kampo ng Marines, mga kababayan. Pero sinabi ng Marines spokesperson na hindi nila alam. Walang ganyan, mga kababayan. At hindi hawak ho ng Marines itong si Orly Gutesa. So maraming beses silang pumalpak, mga ka-DDS. Diba? Ang ibig sabihin, totoo talaga na siya ay fake witness. Gin-training lang itong si Orly Gutesa. Kahit siya ay gin-training ni Marcoleta at ni Mike Defensor, pumalpak pa rin. Hindi pa rin niya na-execute ang kanyang ipinagawa ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor, mga kababayan. Pumalpak. O, diba? Nakakatawa talaga eh. So ngayon, mga kababayan ko, forward tayo dito sa isasagawa na rally this coming weekend or this coming November 16, 17 at saka 18. Kasi nga, diba, magsanipwersa yung mga religious groups na sumuporta dito sa mga DDS, mga kababayan, or sa grupo ng mga DDS. Kasi mag-rally ang INC, ang JIL at saka itong COGIC, mga kababayan. So ngayon, dito sa mga DDS na mga destabilizers at saka nagpaplano na magkaroon dito ng destabilization plot against kay PBBM or sisirain nila ang ating gobyerno, merong paalala at saka warning si Remulla. For more details, let's watch this. Nagbabala si John Vic Remulla tungkol sa destabilization effort sa 3-day rally ng INC.
So much so na maraming naggaganyan dyan, oops, hindi kami kasama dyan, kagaya ng CBCP at ng Caritas Philippines na nag-deny ng any involvement dyan sa parali na yan. Sa akin, ang dami namang nababaliw dyan, natatakot dyan sa peace rally ng INC. Na maski yung mga membro ng INC, nagsasabi sila that hindi po yan destabilization, peace rally lang po talaga ang hangad namin. Sa pamunuan ng INC, sana hindi nyo biguin ang mga followers nyo na sinabi nyong peace rally lang talaga ito. Sana hindi kayo magamit ng mga tao na gusto ng hangal sa kapangyarihan na maupo dyan si Sara Duterte. Hindi natin matatanggal yung frustration ng karamihan na bakit kasi wala pang nakakasuhan. Antay kayo, saglit lang, baka mga madamay pa yung mga ninyo, diba? Tapos sasabihin nyo naman, pinopolitika kami. Yes, responsibilidad nating paalalahanan ng gobyerno na ang duty nila ay sa atin, hindi sa kapwa nilang politiko. Yes, karapatan natin maglabas ng saloobin, karapatan nating maglabas ng hinanakit na parang bakit parang walang nangyayari. It seems like you don't care about the corruption that's going on. Hindi tinatanggal sa atin ang karapatan na yan. Pero bago sumama sa kahit anong rally, tingnan natin yung nasa likod nito. We have to look at the bigger picture. Sino ang umaangkla sa likod ng INC? Sino ang excited na may maparesign na dyan? 'Di ba? Ingat kayo na baka yung pagpunta niyo dyan ay gamitin kayo at magamit kayo sa balak nilang pangpagulo. Nagtatago sa ngalan daw ng accountability and transparency. Pero totoo kaya yan? Sana makapag-isip muna kayo bago kayo sumunod, bago kayo makinig sa mga nag-uutos sa inyo. Sana tingnan nyo kung ano talaga ang ending nito. Yung tinitingnan nilang papalit dyan kay Bongbong Marcos, constitutionally, it's just really Sara Duterte. Is she going to be better? Is she really championing accountability and transparency? Ayaw ba talaga niya ng korupsyon? Wala ba talaga siyang kinalaman sa kahit ano dyan? May kakayahan ba siya na linisin ang ating gobyerno sa sistematikong korupsyon na meron tayo? Sa mga ka-DDS vloggers na nag-iingay dyan, sana naman ilatag nyo sa anong pamamaraan kakayanin ni Sara Duterte lahat ng ito. Sa mga nangyayari nga, 'di ba, sa lahat ng kalamidad, halos absent siya except yung sa Cebu na panay photo op. I-explain niyo rin sa taong bayan kung ano ang plano niya, kakayahan niya. Paano niya paakyatin ang ekonomiya ng Pilipinas? At sana hindi lang sa salita, madaling maglapag ng salita. 3 to 6 months, remember? Tuwan-tuwa kayo nung sinabi niya, isang araw lang, wala ng corruption kung ako ang presidente. Paano? Paano? Again, sa lahat ng ito, tanungin niyo, paano? So sa akin yun lang, we can call for accountability and transparency. We can nag this government to be transparent to us at may panagutin dyan. Pero sana hindi mag-over na destabilization plot. Kasi baka hindi nyo alam, mas magulo ang ikakaharap natin pagka nag-destabilize sila ng government. Lahat ng kaguluhan na to, lahat ng sinasabi na bumagsak ang ekonomiya at lahat, do you think sa pagpapatanggal kay Bongbong Marcos, masasolve agad lahat ng ito? Or madadala tayo sa punto na, teka lang, ano ba yung hilingin natin? Asa na tayo ngayon? Anong gagawin natin? At huwag natin kakalimutan sa lahat ng ito, meron ding pro-China stance ang Duterte. Isipin natin, ang sabi nga nila, meron daw 10 million t-shirts na ipamimigay. 10 million sa 100 pesos na lang per shirt. Ilan yun? Alexa, 100 times 10 million. 100 times 10 million is 1 billion. See, sa t-shirts pa lang, may 1 billion na. Who's funding that? Oh, di ba? Ang mga funders nila, syempre, yung gustong iupo nila, itong si Sara Duterte, mga kababayan. Isipin nyo, according kay Ate Bao, ay siya nga pala, siya po si Ate Bao, Patty Bao, mga kababayan. Patty Bao. I'm not sure kung Bao ba ang kanyang apelido. Basta ang kanyang account, Patty Bao. Ang kanyang ginagamit lagi po kapag kanyang inaasar ang mga DDS, mga kababayan, ay mga ka-DDS or mga ka-Duterte. So siya po si Patty Bao. So kung tama ang sinasabi ni Patty Bao, mga kababayan, na yung magiging budget ng rally ng isa pa lang yun ng isang religious group ay 1 billion, mga kababayan, billion. 'Di ba? Ang kanilang irarally diyan, sana itutulong na lang nila sa mga nasalanta ng bagyo, mga kababayan. Nakakatulong pa sila. Pero bakit nila itutuloy yung rally? Bakit? Alam natin. Yan po yung negosyo, mga kababayan. Negosyo yan
siyempre ng ibang mga kagrupo ng mga DDS. Hindi naman lahat. Meron talaga pong mga legit po na mga grupo mga kababayan na talaga pong ang hangad nila ay pananugutin yung mga kurap na mga opisyal ng ating gobyerno. Ang iba naman kasi na mga sinisigaw po, lalo na yung mga DDS. Diba mga ka-DDS? Ang sinisigaw kasi nila at gusto nilang mangyayari, pababain sa pwesto si PBBM or patasikin sa pwesto si PBBM. 'Di ba? Yan kasi ang kanilang goal. Kaya this coming November 16 to 17 at 18, talagang malaking kaguluhan yung mga kababayan kasi merong manggugulo ang mga DDS. Manggugulo ho ang mga DDS kasi sila ngayon ay naubusan na ng oras at saka according po sa mga sabi-sabi, itong kanilang rallying isasagawa na sa November 16, 17, at 18, ito na ang kanilang pinaka-final wave or final push at kapag hindi pa nila mapababa si Peso si PBBM, wala na silang magagawa mga kababayan kasi ginawa na nila lahat. And I have faith 100% hindi mabababa sa peso si PBBM. Bakit? Kasi kung titingnan natin yung rally, kung titingnan natin, rally nga pala, kung titingnan natin yung rally ng mga sunod-sunod mga kababayan, nag-prosper ba sila? 'Di ba hindi mga kababayan? Kulang ho ang kanilang bilang. Bakit? Kasi wala na silang bilang mga kababayan. Kaya hindi sila nag-prosper at saka hindi rin po sila sinuportaan ng ibang grupo. Kasi iba ang kanilang panawagan. Gusto nila baba sa peso si PBBM, patalsikin. Ang ibang kasing grupo, ang panawagan nila, kakasuhan yung mga kurap na mga opisyal. Kakasuhan yung mga sangkot sa flood control scandal or scam. Yun ang panawagan. Ang DDS kasi iba. Pero siyempre, ang gusto ng mga pinklawan, mga dilawan, panagutin lang yung mga nabanggit na mga pangalan na most guilty talaga or kinasuhan na ngayon ng ating gobyerno, yun ay pananugutin. Pero walang panawagan ang mga pinklawan, mga dilawan na bababain sa pesto si PBBM, kundi mga DDS lang. Kaya hindi sila magkasanong mga kababayan, hindi sila magka-coincide, kaya walang mangyayari sa rally. Lalo na, 'di ba sa survey mga kababayan na 86% yata yun, 86% ba yun or 92% na ba, na suportado ng taong bayan or majority ng mga Pilipino suportado si President BBM. Bakit? Kasi si PBBM lang, mga DDS, ang bumangga sa mga sindikato. Si PBBM lang ang bumangga sa mga korap na mga government officials na ngayon sana makulong na as soon as possible. Si PBBM lang ang nagbulgar sa kanya. Wala siyang pakialam kung masisira man ang pangalan ni PBBM kasi nga siyempre Marcos administration. Na sa Marcos admin nangyari itong lahat mga kababayan. Pero ito ay nag-ugat sa panahon pa ni Digong. Sakto ba mga ka-DDS? 'Di ba? Sa panahon pa ni Digong. Pero ito ay kinonsinti lang ni Digong. Bakit? Nakakabenepisyo kasi ang mga Duterte, ang mga DDS cronies, lalo na si Digong. Kaya nga tayo'y mapapaisip mga kababayan, saan ba kinuha ni Digong yung budget na ipinansweldo dito kay Kaufman? Isipin nyo, 150 million pesos per month itong si Kaufman mga kababayan at meron pang ibang darating, si Bato de la Rosa. Diba? Diba si Kaufman. So malaking question talaga no, saan kinuha ni Digong ang kanyang budget mga kababayan kung hindi siya nangurap? Hindi ba nangurap si Digong? So nga mga kababayan ko, before nga pala tayo mag-forward, siyempre pasalamatan muna natin ang ating mga viewers na nag-like, and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sampaguita. Mayroon siyang 38 na mga comments. Nandyan rin si KJ Amor. Mayroon siyang 20 na mga comments. Uzay Neti. Mayroon siyang 16 na mga comments. Nandyan rin si Rita Mejia. Mayroon siyang 15 na mga comments. And Lito Bongalan. Mayroon siyang 9 lahat na mga comments. Okay? So thank you so much.
At siyempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Marcus Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Walter Romano, Ninita Omale, Lozana Nerpio, Ferde Santos. I-shoutout natin si Rinacon 13. Hi to Lito Bungalan at sa Bungalan family na nandyan sa Copang, Muntinlupa City. Kasama rin natin si Noel Narcida, Wing Morales from Paranaque City. Hi to Josie Lee Katsota, Olivia Lupigalik from UK, Rose B, Tess Faraon, Rales Carlinga. Nandyan rin si Ferdy Santos, Jaisan Joseph Wong. Hi to Fee Bronyula from Kuwait. Nandyan rin si Prociso Leasing, Banis Milagros, and hi to Janelda Gabales from Iloilo. Okay. So mga kababayan ko, kahapon pumano na po si JPE or Juan Ponce Enrile. Ito ay mismong kinumpirma or sinabi ni Ma'am Katrina Enrile na ang anak ni JPE, mga kababayan. So my deepest condolences sa pamilya ni Ma'am Katrina Enrile. And rest in peace, Juan Ponce Enrile. Alam niyo mga kababayan ko, the other day, di ba ang dami pong nadali ng news outlet na Daily Tribune kasi siya yung una na palabas na pumanaw na daw si Juan Ponce Enrile. That time mga kababayan ko, nandun pa sa ICU si Juan Ponce Enrile. But according po kay Jingo Estrada, na slim lang ang chance na makasurvive si JPE, mga kababayan. Pero pinatay na sa balita ng Daily Tribune. Kaya ang daming nadali ng Daily Tribune, mga kababayan. Isa rin po si Sir Evan. Di ba nakapag-post tayo the other day doon sa ating Facebook account na rest in peace Juan Ponce Enrile? Kasi nga naloko tayo ng Daily Tribune, mga kababayan. Gonggong talaga eh. Ang sarpitikin talaga itong Daily Tribune, mga kababayan. Gusto kasi mag-unahan. Gusto kasi nila or gusto kasi ng Daily Tribune na siya yung maunang magbalita, mga kababayan. Ngayon, ang dami niyang naloko. Pero tinanggal niya kaagad ang kanyang post, mga kababayan. Pero ang dami na pong nakapag-screenshot na mga netizen. So sarap pitikin ng Daily Tribune na to eh. Kasi yan ay DDS na news outlet, mga kababayan. Okay? So anyway, speaking of tigi, alam niyo ba mga kababayan na tinigi na rin ng mga DDS si dating Speaker Martin Romualdez? Yes, tingnan niyo po ang kanyang pinost or profile pic. In loving memory, gonggong talaga eh. Yan kasi ang mga merong utak kriminal, mga kababayan. Kasi gusto nila na matigi na si SMR at saka si PBBM. Dinamay nila si PBBM. Pati rin po si PBBM, mga kababayan, hindi nakalusot. Kasi meron namang post, yung DDS, the same format, pero ang mukha ni PBBM ang kanyang ginamit, mga kababayan. Kasi gusto nila na matigil na si PBBM at saka si SMR. Kasi sila ay paniwalang-paniwala sa mga sinasabi ng kanilang pinapanood ng mga DDS vlogger. Kung ano ang sinasabi, yun din ang kanilang sinusunod, mga kababayan. Kaya sila ay nauto. Sila kasi ay literal na bobo at tanga. Diba? Gonggong talaga eh. Hindi kasi nila pinapanood ang investigation na walang direktang nagtuturo na sangkot sa flood control scam si Speaker Martin Romualdez. Idinamay pa nila si BBM, mga kababayan. Diba? Gonggong talaga eh. Ang sarap pitikin ng mga tenga nito mga DDS fake news peddlers. So anyways, pag-uusapan natin yung post ni Ramon Tulfo. Diba meron na siya mga binanggit doon ng mga pangalan, mga kababayan, na yung mga pangalan na yon, for example, ang financer daw sa rally, si Sara Duterte, si Pulong Duterte, at saka itong si Chavit Singson, mga kababayan. Yes, nabanggit si Chavit Singson. At saka yung iba, silang lahat, sila ay minonitor na ngayon ng ating gobyerno na ito ay posibleng gagawa ng destabilization plot against kay BBM. So ngayon, in-interview ito si Chavit Singson. Napansin natin sa interview ni Chavit Singson na hindi niya kayang sagutin or hindi niya kayang banggain si Ramon Tulfo, mga kababayan. Malamang sa malamang, si Ramon Tulfo ay merong alam dito kay Chavit Singson or merong direktang alam sa ginagawa ngayon na destabilization plot ng mga grupo or ng grupo na Duterte against kay PBBM. Kaya hindi niya kayang banggain ni Chavit Singson si Ramon Tulfo. For more details, let's watch this. Maraming lumapit na humingi ng pera. Hindi ko binigyan. Humingi po ng pera in relation to... Sa mga rally-rally daw. So, hindi ko binigyan. So palagay niyo po, yung apart from itong sinasabi niyo attack dog, saan pa kumukuha ng insider information si Ramon Tulfo? Hindi siya Ramon Tulfo. Ginaya lang ni Ramon Tulfo yung una naglabas, yung attack dog.
Kasi sabi niya sa dulo, I have reliable insider info. Pero hindi niya raw i-disclose. Yung, So, yun sa Facebook post niya po, nasa nakalagay sa baba. Sino Don't ask nagsabi? me. Si Ramon Tulfo po, doon sa Facebook post yun niya. nga eh. Nagtaka ako kung ba't niya pinutulan to. Eh, yung attack dog na yung naglagay, bayad yun eh. Oo. Pero ano po kayang motive ni Montulfo for releasing this list? Nagtaka ako ba't niya ginaya. Opo, oo. So ano yun palagay niyo panakot motive? ng gobyerno yun na huwag kayong gagawa niyan. Alam namin, titignan ka namin, imbisikan ka namin. Si Jenny Bagalong per verification para pakita lang na nag-investigate sila. May mga parating po tayo na rallies na malalaki this coming weekend. Malaking rally yan at ako baka nagpaalam ako sa amin. Ang Iglesia ni Cristo kasi, in every province meron silang mga pastor. Pero nagpaalam ako kung pwede sumali. Pwede, basta kami, ang gagawin lang namin, parang prayer rally na will denounce graft and corruption. And alam ko yun dahil dapat lahat ng religious organization, including Catholic Church, they should denounce this kind of... Nung September 21 rally po, merong mga ibang nagbusa, EDSA, nung nakita kayo. Are you worried na mangyari yun? Ganito nangyari. Ako nagpakain lang. Pero doon sa rally yon, gusto nila sila lang. O, nagpakain ako. Kinain naman lahat yung pinagpigaw ko. Sa kabila, papakain din ako. Umaga, nagdami nagpapapicture sa akin, maaga pa. Pero meron ng mga attack dog sa kabila. So, pinasyaran ko lang hapon, tapos na yung isang rally, mga attack dog na dumating. Yun ang inabot ko. Hindi ko na sila pinatulan. Okay. So, maaari pong sumaba rin kayo sa rallies this coming weekend. Yung malalaking rallies po. Oo, kasama ko. I hope, tanggapin ako. Pwede naman, sabi naman sa akin. Okay. Pero hindi ako, alanganin pa ako sa, i-announce ko, alanganin pa ako sa EDSA kung pupunta ako. And palagay niyo po ba, kasi we're out of time already, ito na ang last na mga malalaking rallies or marami pang padating in the future? Marami. Kaya I suggest to the President na mag-resign na bago mumurahin lahat ng buong bansa. Baka mas masahol pang abutin niya kaysa inabot ang mga parents niya. He should resign already dahil hindi niya kayang habuakan niya sa dami ng batikos. Nagkamali siya eh. He trusted a lot of people na puro kalokohan ginagawa. This is only one issue. Almost all departments in his government may issue graft and corruption. So my advice to him is for him to resign. Let the Supreme Court be the caretaker. Very honorable ang gagawin niyang mag-assign. Lahat naman ng tao nakakamali eh. Nobody's perfect. I think that's the best thing for him to do. Okay. To Thank have a you. new government and pakinggan natin ang baka ang worry ko mas palala abutin niya kaysa mga parents niya kung hindi siya alis o kung hindi siya magre-resign. Tuloy-tuloy ang mga na rally hanggang galit ng tao eh. Galit ng tao. Okay, so according kay Chavit, pagkatapos ng rally ng November 16, 17, 18 at kapag hindi pa rin daw bababa sa peso si BBM, meron pa rin daw susunod na mga rally mga kababayan, marami pa daw. Itong November 16 to 18, ito ang sinasabi ng mga DDS na the big one daw mga kababayan or final wave nila ito. Kapag hindi nila mapababa sa peso si BBM, wala na silang magagawa mga kababayan. Kahit ilang rally pa yan, ang susunod, wala na talaga silang magagawa. Kasi ito na ang kanilang final wave mga kababayan. Ito na ang final na panawagan nila na pababain sa peso si BBM. Diba? Meron ba daang kasunod? Siyempre, magpapatuloy sila kasi ang rally para sa kanila, yan ay negosyo mga kababayan. Naniniwala ba tayo na hindi nabibigay ng pera si Chavit Singh sa mga kababayan or hindi siya financier? Maniniwala ba tayo? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? And also, ipapakita ko rin po sa inyo ang vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Bakit kaya may mga ibang sektor ng ating bayan, ng ating bansa na ang business at ginagawa ay laging panggugulo, pagpapabagsak ng gobyerno o pang-aagaw
ng kapangyarihan. Sa kabila ng tayo ay maraming problemang kinakaharap tungkol sa kalamidad at graft and corruption. Di ba? Yan ho yung nakakahiya at nakapagtataka. Ang ibang bansa tumutulong sa atin dahil nakita yung ating kalamidad. Tulad ng, yun na lang ho, private sector yan, yung NBA, National Basketball Association. Tutulong, nagpapadala yata sila ng $1 million. Yung ibang mga players ng NBA tumutulong. Alam sa buong mundo ang problema sa kalamidad sa Pilipinas. Pero ang nakakahiyang ginagawa ng iba, ang kanilang mga business at plano, magpalit ng gobyerno, agawin ang gobyerno. Tanong lang po ito, kayo ba na nagpaplano at gumagastos para pabagsakin ng gobyerno at agawin ang kapangyarihang ito sa kay Pangulong Marcos? Meron ba kayong agenda? Meron ba kayong plano? Tungkol sa kalamidad? Tungkol sa korupsyon? Kasi ang gusto nyong iupo na ipapalit kay Pangulong Marcos, may problema rin sa korupsyon. Ang finished business, hindi pa tapos ang issue ng CIF, Confidential Intelligence Fund, na hindi may paliwanag ni Sara Duterte. At yung korupsyon sa Department of Education. Wala naman siyang ginawa eh. Kayo, tanungin ko, ano bang nagawa ni Sara Duterte bilang sekretary ng Department of Education mula 2022 hanggang 2024? Dumami ba ang classroom? Dumami ba ang school building? Tumino ba ang eskwelahan? Tumaas ba ang kalidad ng education ng ating bansa? Di ba hindi? Ang lumabas pang balita dyan, negatibo. Ano yon? Korupsyon. Nagbigay ng tig 50,000 pesos allowance, kung ano man yun, sa mga YOSEC, ASEC at direktor. Korupsyon. Nakakapag-withdraw ng napakalaking milyon-milyong pera sa bangko dyan sa loob ng Department of Education. Yan po yung issue sa kanya eh. So, mayroong korupsyon na ibinabato at hindi na ipapaliwanag ng matino ni Sara Duterte. Tapos yung mga ibang grupo dyan, ang gusto nyo si Sara ang iupo, tanggalin si Pangulong Marcos. Di ba kayo nahihiya niyan sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, at sa buong mundo? Na kung merong korupsyon sa gobyernong ito, nilalabanan. Kung merong korupsyon sa gobyernong ito at gusto niyong palitan ang ipapalit, ay meron din problema sa korupsyon. Anong mukha ang ating ipapakita sa international community? Kung ang bintang nyo at turing nyo sa gobyernong ito ay korap, ang gusto nyong ipalit, ay yun ding may bahid ng korupsyon. Kasi kaya nga, betrayal of public trust. Kaya nga inimpeach siya sa Kongreso. Hindi lang politika yan. Mayroong resibo na hindi may paliwanag. Sino ba si Mary Jane Piatos? Sino ba si Villamin? Sino ba si Pampano? At kung sino-sinong mga pangalan ng gulay ang tumanggap ng pera. Kalokohan, pinaglululoko nyo kami at ng mga Pilipino. Tapos ang business nyo magpabagsak ng gobyerno. Eh kung yung kayang inyong ginagastos na yan, kung sino man kayo, ay itinutulong na lang sa mga biktima ng kalamidad tulad ng earthquake at ng typhoon, mas maraming matutuwa. O tulungan na lang natin itong gobyernong ito. Total 2.5 years na lang ang natitira. Maghintay na lang kayo ng eleksyon sa 2028 para naman maging parehas. Nagmamadali kayo. Wala naman kami nakitang programa kayo para ayusin ang ating bansa. Puro lang kayo paninira. Ano bang ginagawa ni Vice President? Ikot ng ikot sa buong mundo. Hindi para maghikayat ng kapitalista. Hindi para maghikayat ng turista. Ang ginagawa niya, paninira. Siraan ng siraan. Si Pangulong Marcos at ang ating gobyerno sa international community. Yan ang gusto niyo maging presidente? Ang agenda at ginagawa, paninira. Meron ba siyang speech sa abroad na kanyang pinuri ang gobyerno o pinahalagahan ang mga Pilipino? Hindi. Puro paninira sa gobyernong Marcos. Ang galit nyo sa ICC, ibinubunto nyo sa Philippine government kahit wala namang control ang Philippine government sa kapangyarihan ng ICC dahil hindi na tayo membro. Bakit pa tayo umalis sa ICC? Hindi si Marcos ang umalis. Si Duterte na walang consultation sa taong bayan, ni hindi nga niya kinonsulta ang Kongreso at Senado eh.
doon sa napakahalagang pagiging member natin ng ICC. Nag-decide siyang mag-isa. Umalis tayo sa ICC. O di ba? Eh kung hindi tayo umalis as member ng ICC, baka nabigyan pa ng proteksyon si Duterte. Eh siya ho yung umalis siya nagtanggal ng karapatan ng Philippine government at ng mga Pilipino diyan sa ICC. Tapos ngayon ng kasuhan, ito ang ginagawa niyo, sirain ang ating administrasyon. Hindi na nakakatuwa eh. Sobra na kayo eh. Sobra-sobra. Well, kung meron kayong agenda, ilabas nyo. Ano ang programa nyo para labanan ng korupsyon? Ano ang programa nyo para sa kalamidad? Ano ang programa nyo para ho sa marami naghihirap na Pilipino? Ano ang programa nyo sa internal, external security ng ating bansa? Ano ang inyong programa tungkol sa isyu ng West Philippine Sea? Wala. Ang inyong ginagawa, puro paninira lang, intriga, fake news, destabilization, paninira sa imahe ng Pilipino at ng ating Pangulong Marcos. Kaya hindi kayo sinasamahan ng matitino. Kung sino man ang mga negosyante tumutulong sa inyo, maling business ang pinasok nyo. Nabola kayo ng mga politikong uhaw sa kapangyarihan. Nabola kayo ng mga politikong hindi makabalik sa gobyerno kasi talo sa eleksyon. O nasa gobyerno dahil tinanggal sa gobyerno kung anong dahilan. Yun lang naman eh. Yung mga galit sa gobyernong politiko, hindi makabalik ng gobyerno. Yung mga galit ay yung mga tinanggal sa gobyerno. Di ba? Puro personal. Real talk lang to. Sa totoo lang. Sa dami ng problema ng ating bansa, mas maganda pagkakaisa. Pero alam ko magagalit kayo sa sinasabi ko, lalo na yung mga DDS na sarado ang isip. Kasi sinasabi ko ang totoo. Eh ganun talaga kayo eh. Nalason kayo, na-influensyan kayo ng puro kalokohan eh. Gustong-gusto nyo yung nagmumura na tao. Gustong-gusto nyo yung pumapatay na tao. Gustong-gusto nyo yung nagyayabang na tao. Pero yung gumagawa ng matino, gumagawa para sa bansa, gumagawa para sa mga mamamayang Pilipino na kung anong tama, na naaayon sa batas at obligasyon bilang Pangulo, bilang opisyal ng gobyerno, ayaw nyo. Gusto nyong palitan. So napakababaw ng inyong mga dahilan. Walang matinong argumento, walang matinong proyekto, walang matinong agenda. Isa lang ang agenda, maghawak ng kapangyarihan. Kawawa ang mamamayan. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang mahirap sa inyong mga plano. Alam nyo, ako rin po ang nagtataka kung ano ang nakikita ng mga DDS dito kay Sara Duterte. Hindi ko talaga mag-gets eh. Ano ba talaga mga ka-DDS? Dapat kayo ay gumising. Idilat nyo ang inyong mga mata. Ano ba ang nagawa ni Sara Duterte? Gusto nyo ba na ganyan na klaseng tao ang magiging presidente sa 2028? Di ba? Puro lang paninira, walang programa, puro lang rally. Kapag nandun sa ibang lugar, puro lang paninira ang ginagawa. Di ba? Gunggong talaga eh. Na instead siya ay tutulong sa ating gobyerno, iba ang kanyang ginagawa. Kasi meron siyang personal na interest. Diba? Gusto niya kasi na umupo kaagad bilang presidente. Kaya hindi malayo, isa siya dito sa nagpa-fund or financier sa isasagawang rally this coming November 16 to 18. Or baka lahat ng rally ang financier itong si Sara Duterte at pamilya Duterte mga kababayan, included Chavit Singson. O, di ba? Kaya nga tayo nagtataka dito sa mga DDS, gunggong talaga eh. Gising na mga ka-DDS. So anyways, kasama rin natin, nandyan si Nora Dizor from Lebanon. Hi to Mako, Gladys Lanosa. Nandyan rin si Maria Marilyn Embido Bautista, Jane Mirafentes, Saida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin natin si Lucana Nerpio, Marlene Gavilan, Nonoy Floren Hirs from Mandawi City of Cebu. Nandyan rin si Bambi Atriginio, Kelly Capono, Tinkerbell, Annalyn Biden, Marilo Galiebo. Nandyan rin si Ferdinand Maines, Michael Vinas, Imo Azaifo. Hi to Yio Eugene, ME, and hi to Etsu Boy Brick. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Cervera. For more details, let's watch this. Okay, kay Anjo. Ay, oo, si Anjo. Ito, Anjo, balikan ka namin. Baka alam mo, makakaligtas ka. Ngayon, ayaw mo na yatang bumanat kay Tito Sen. Na pinagtatanggol ka nga na itong vlogger dyan sa kabila na labi na tinubuan ng muka. Ngayon di totoo. Labi na tinubuan. Ngayon ganito. Anjo, yung mga issue mo
na hinihingi mo na kesyo hindi mo nga mabanggit yung hair follicle test, di ba? Hindi mo mabanggit. Kasi Wala nga, naman siya nun. hindi, mahina talaga ulo. Kaya nga nalaos agad eh. Kaya nga eh. Kita mo naman, kung hindi ba man mahina ulo, bobo tanga rin eh. Tama. Diba? Sorry sa words, pero Yun kailangan talaga ko. eh. Yun talaga siya eh. Tanga. Mangmang eh. Oo. Pero mo ba naman? Ha? Sa edad mong ganyan, tsaka ka palang gaganyan. Diba? Tignan mo yung mga issue mo, naglalabasan. Bumanat si Tita Christy Permin. Tama. May utang ka pala kay Kuya Will. Anak ka ng pusang Diba? inang yan, Hindi mo binabayaran. Hindi binabayaran. Ano tawag dyan? Diba? Paano mo pagtitiwalaan ng isang tao na hindi marunong magbayad ng kanyang utang? Kaya Hindi nga lang kasi yung perang inutang mo, yung tiwala niya, tiwala ng tao na inutangan mo, hindi inutungan ha. Kasi yun yung mga banat mo eh. Nang uutong ka eh. Boss Mike, alam mo, may lahi rin ako konting Japanese eh. Ano mo ba ang Anjo? Anong tawag sa Japan yan? Ano? Otosan. 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 Nino? Otosan eh. Sino Sacho? Sacho, Jingle San. Yan ba yung ano? Yan ba yung Hindi. Yan ba yung Shockley Bells? Oo, yan yung grabe na-imbiyer na ako dyan. Grabe Diba? yan, Yun. Mahilig pala yan sa mga... Yung sabi, Botomesa? Oo, mahilig sa mga... Gustong-gusto magpakulong. Bakit? Kasi madami daw tubo sa loob. Ano ito, Bero? Oo, yung parang gusto niya talaga sa loob siya para mahimas niya ang mga tubo na selda. Kaya pala. Grabe ka, kigigil mo. Partner, kaya pala nag-ooningay. Oo. Diba ito? Kaya pala nag-ooningay sa Kaya yan ang pare, yan ang ni Anjo. Siyempre, si Anjo po, certified empleyado ni Jingle San. Jingle San. Ano naman connection kay kay Sacho Shebebels? Sakto, Shebebels. Oo. Hindi, ang ito kasi, sa tagal ko na po na sinundan, napunta po kasi ako sa Tito Vic and Joey. Nakita ko yan, si Anjo, na yung una pa nga lang, ganyan po talaga yan. Wala talagang utang na loob. Binigyan ni Joey De Leon yan ng kaisa-isa mga paintings niya. Wala kang utang na loob? Binenta kay Boss Toyo. Binenta mo pa yung binigay sa'yo. Ito, nagtataka lang ako. Nagtataka lang ako. Pumutok siya ngayon. And kinikriticize niya si Senator Soto. At si Pangulong Bongbong. Yes. Anong nakain nito at ano ang dahilan? Yun ang gusto ko malaman eh. Hindi kaya di umano ito'y nabigyan? Baka naman isa na to sa mga paid content creator ngayon. Hindi, ganito. Kasi kung babaybayin mo nga kung ano yung sitwasyon ng buhay ngayon, mapapansin mo na naman talaga na para bang Nangangailangan. malaki ang pangangailangan niya. So hindi malayo na mag-isip ka na isipin mo talaga yung iniisip mo na mayroong lagay siya. Kaya nga. Kaya kung sasabihin na malinis siya, abay mahirap paniwalaan. Tsaka nakapagtaka eh. Babanatan mo si Presidente. Ano ba ginagawa ng Presidente? Di ba tagbe-benepisyo rin naman siya? Hindi nga yun. Yung mga banat niya lumang-luma na. Sing-tanda niya na. Hindi, tsaka, Nagets mo? Boss Mike, Koy, kaya niya binabanatan kasi nga, din delikado yung boss niya. Di ba yung boss niya? Yung boss niyang senador, delikado eh. So, bilang utang na loob, kasi sobrang proud siya na naging empleyado siya niyan yung tagal na panahon. Ang tanong ko Naging empleyado yan na matagal na panahon. So, bilang utang na loob, pagtatanggol kita. Eto nga kasi, nagiging viral kasi sinasakyan ng mga kasama nila dyan sa kabila, yung nagdeklara na DDS na daw siya. Ang tanong ko nga, ano bang lalim yung banat niya? Malalim kasi hinukay pa niya sa ilalim ng lupa yung mga banat niya kasi lumang-luma na nga. Sa madaling salita, lahat ng binabanat niya ngayon, matagal na nating sinagot. Actually, tama ka doon, Boss Mike. Tsaka hindi naman umiingay totally to because babatuhin mo ang si Tito Soto ng ganyan. Putya, tatawanan lang ni Tito Soto yan. Kaya nga eh. Alam mo, partner, tatawanan lang yun ni Tito Sen eh. Unang-una sa lahat. They are TVJs. Oh my God. Tapos sabihin mo kami na, PBJ, di ka marunong babae. Kilala yan. To be honest,
nakilala sila sa pagiging gwapo at matipuno sa ganyang pamamaraan. Tsaka pare, wala pa tayo dito sa mundo, nasa hangin pa lang tayo. May Tito Vic and Joey na, may 8 bulagan eh. Kaya wag niyan sasabihin na kailangan siya ng 8 bulaga at ayaw siyang pakawalan. Ikaw ang may kailangan sa 8 bulaga. Ito lang naman yan, boss mga bro. Kita mo naman na wala ng lahat-lahat ng mga noontime show pero ang Itbulaga nandyan pa rin eh. Nawala na yung mga host na dati. Nandyan sila, di ba? Yung mga... Michael B, Francis Magalona. Di hamak naman na inaabangan ko ang Itbulaga dahil din kay Francis Magalona. Yes. Pero nung nawala si Francis, medyo paminsan-minsan, sumisilip ako. Pero kung sasabihin nyo, abangan ko si Anjo, putik na yan, daig mo pa nanood ng sintu-sintu sa karnabal. Oo nga eh. Di ba? Walang silbi, walang kwenta talaga kapag pinanood mo. Pero parang nahihila lang siya nung mga sikat na mga artista. Correct. Pero kung siya lang alone, panonoorin mo, kaya nga yung mga pelikula niyan, flop, di ba? Wala. Nga. Wala siyang pinagbidahan na pelikula ever since. Kaya nga, Anjo, sumikat ka bilang alalay, nalalaos ka ngayon bilang alalay pa rin. Ang saklap ng buhay. Oy, pero ngayon nasasaktan siya. Nasasaktan. Kasi sinasabi nyo daw na laos. Trolls daw tayo. Sinasabi nyo daw na may utang, nagagalit kay Tita Christy Permin, Oo. pati daw yung utang. At ang sinasabi, kumuha daw si Tito Sen ng mga vlogger Oo. na napakarami Tama. para banatan daw siya. Teka muna. Hindi ko pa nga kilala si Tito Sen sa personal. Kaya nga eh. Oo. Di ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang tawag sa hindi nagbabayad ng utang? Walang iya. Sa amin kasi ang tawag doon, sa amin istapador. Oh, istapador Sa akin, yan. boss, Tama. walang hiya. Salitang kali yun, istapador. Hindi, sa akin, walang hiya. Alam mo ba't walang hiya? Kahit magkita kayo ni Piste Permin, hindi ka nahihiya. Dahil tsaka matinding ginawa ni Anjo na talagang yung target niya, yung umaapi sa boss niya. Ito pa. Si Tito Sen. Ano, diba? sa Japanese, alam mo ba? Ano? Alam mo sa Japanese? Ang ano? Ang hindi nagbabayad ng utang. Ano? Durubo. Umagaling ka na, kuya. Halika, nasa English tayo, ha? Nasa Japanese tayo. Gusto mo gawin ko ng gawin ko German. Ano? Ano sa German ang Anjo? Ano? Laverlog. Ano yun? Laverlog. Ano? Ulitin mo, ibig sabihin. Ano ka ba? Ulitin mo, ibig sabihin pag ano. Ulitin mo nang ulitin. Laverlog. Naintindihan nyo. Naintindihan nyo, yan po na turutura ko sa Germany. Ayan po ang Germany sa Anjo. Okay? Ang dami tumatawa sa comment section. Para kayong Ay, shoutout sa lahat ng mga nanonood. Hindi comedy show to. Ito ay para matuto kayo. Oo nga. Tawa kayo ng tawa. Ano tawag? Sa mga matay tao. Mamatay tao. German. German. Oo. Digong. Nyo. Digong nyo. Digong nyo. Ano tawag sa biyahe na mahina ulo? Ay, nako, maintindihan ko. Ano tawag dyan? Sige. Mahina ang ulo. Ay, impromptu to. Ay, walang script to. Tignan natin ko yung last mo. German o Japanese? Japanese! Kahit ano lapis yan. Japanese? Lakwatsira. Lakwatsira, ang galing. Lakwatsira. Ang galing. Paano mo naisip yun? Ako. Espanyol. Espanyol. Dura. Pak. Parang hapon yun na dura. 125 million nasa backpack. Teka, nagkakalokohan tayo. Ay, balikan natin. Ayoko na sa Anjo. Ang ulit mo. Balikan natin si Anjo. Ganito yon. Anjo, makinig ka. Yung mga banat mo kasi na kailangan magpa-hair follicle test, tatama lang kita. Hair follicle test ang tawag doon, hindi follicle test. Tama. Hindi follicle test. Hair follicle test. Oo. Ngayon, yung sinasabi mong ganyan, tanong mo kay Panort din. Oo. Kilala mo yon? Sino yun? Oo, yung Panort na isa. Ang dami Panort. Sabi ko sa'yo Kaya nga pagka nandoon ako sa studio ko hairline. may tagakanta ako si Anino. Sasabihin ni Anino, boom! Panort! Boom! Panort! Eto yon mga kababayan ko.
Oo. Itanong mo, Anjo, sa kakampi mo na laging nakadikit kay Buday. Ay, oo. Yung nagsabi na mismo, sabi niya, 2 beses na kaming nagpa-drug test ni Pangulong Bongbong. Oo. May team song yan. Nagas niya. Ito. Yan ba yung ano? Panort. Oo. Yung attorney. Yung may solar sa noo. Di ba? Yun. Attorney yun eh. Kaya malakas yan. Ikaw attorney ka. Kaya malakas ka. May solar ka sa noo eh, ha? Ang tindi mo. Yung dati kasama ka ng Pangulo, hindi ka pa ganyan, ha? Di ba? Anong ginawa mo sa Pangulo? Pa-sugar ka pa. Diniabetes ka ng Pangulo. Teka, i-re-enact ko lang yung sinasabi niya. Alam nyo, mga kababayan, kami po ay nagsagawa na ng drug test ni Bongbong Marcos. Tama. Di ba? Sabi niya, di ba? May yabang niya pa. Kami ay nagpasuri na sa mga may mga pinagbabawal na substance sa mga gamot sa St. Luke's. Nandiyan na po yung coke, kilalang coke, marijuana, Mary Jane, at yung shabu. May petamine. Halos lahat na. Diba? Negative. yan yung ano. Ano lumabas? Negative po ang resulta. Kaya ikaw, Anjo, yung mga issue mo, lumang-luma na, sing tanda mo na nga eh. Kaya nga. Diba? Oh. Tapos tapos ang lakas pa ng loob magamon, no? Magpa-polygraph test tayo. Ayun na nga. Hindi. Ikaw na nga nagpatunay na hindi nga gumagamit yung tao. Tama. Ikaw pa magpapabulaanan sa sarili mong katarantaduhan. Ito yun, mga brother, ito yun. Kung di ba naman bobo, kasi nga bobo, kaya hindi niya alam na bobo siya. Kayo yung nag-aakusa, tapos yung inaakusa nyo, yun yung gusto nyo magbigay ng prueba na hindi totoo yung sinasabi nyo? Di ba ganun kayo kabobot ka mang, di ba? Tama. Kayo nag-aakusa, kayo magpatunay. Ano patunay nyo? Yung video na pinalabas ni Panort din. Oo. Oo, si Panot din. Oo. Na nasa dahig. Oo. At saka yung babaeng ay, syokla. Oo, yung bakla na na may taga-saksak, taga-tusok daw. Oo. Kung saan ba siya pupunta. Taga-tusok ng insulin. Yun. Oh, di ba? Yung may hawak ng malaking patola. Oo. Yun yung ebidensyang pinapalabas nila na peke nga. Di ba? Hindi na nga magamit ng mga DDS, pero ginagamit mo pa, tanga ka. Tama. Nasa yung pulburong video, kinalimutan ng kahapon. Oo, nasaan ang mga USB na punong-puno ng ebidensya nyo? Nasa na Makati? Asa na? Asa na si Makati? Asa na yung USB mo? Brother, hindi na nila mailabas kasi hindi na nila kayang patunayan Dahil alam nyo naman na propaganda nyo lang yan. Dahil hindi na nila magagawang mailabas yung partner dahil alam na ng taong bayan, bukayo na sila. Sabi nga ni Sarah, meron siya, pero bakit tinapon pa niya? Hindi ako makasingit basta utak nyo luga-luga na. Diba? Diba? Saan naman kayo? Kaya etong si Anjo, hindi niya alam na bobo siya kasi bobo nga talaga siya. Tsaka Anjo, huwag ka maging proud DDS. Mangmang ka lang. Oo, kasi pag proud DDS ka, karamihan mga sintu-sintu yan. Pero isa lang ang tawag ko sa kanilang partner. Ang utak niyan, munggo talaga. Gamunggo. Talaga. Buti nga meron pang natira. Tama, pinatawag sa Tricom, sinungaling po ako! Sinungaling po ako! Ang tindi nun! Saan ka naman nang nakakita? Isang nagpapanggap na anak ng Diyos daw. Bumengbang ng maraming babae. Halaka! Pero pinupuri pa nila. Nako po! Hallelujah! Parang ganito lang yung partner eh. Ang galing nilang bumirada sa gobyerno pero hindi nila alam ang totoo. Yan. Yung panailangan sabi ng sabi, tapos po panay ang boka dito. Yung totoong bumaba na, takala mo talaga ang galing-galing nila. Kung tumirada kay Pangulong Bongbong Marcos, wak na wak, ganado pa. Ay, Aba, ang mga lintik na pagkamalan tuloy na magagaling talaga at patatalino. Muntik na silang tumagos sa impyerno. Sapagkat nitong ginagawa nila ngayon, kapatid, ay matindi talaga. Tignan mo ngayon, napagtanto-tanto natin na sila talaga ang totoong bayaran. At hindi natin maitatago yun, di ba? Tama naman yan. Pablo po ka muna.
Oy, ang galing mo ngayon, ha? Ang galing Pero mo ngayon, kanina, kuya. hindi ka nag-practice, ha? Ang galing mo, lagi ka dapat late, ha? Eto naman yan. Pero may round 2 pa ako. Okay, Meron sige. to. Pagbigyan mo, Pagbigyan mo. Pagbigyan natin. Minsan lang tayo doon. Tatapatan ko yan, Boss Mike. Oo. Sige. Minsan lang tayo gumanito eh. Di eto na. Dali lang. Oh, sa akin, kanan. Si Koy. At sa akin, kaliwa, si Nyulo. Ang mauna si Koy. Mawala mo na si Koy. Eto na nga yung inaantay-antay natin eh. Hindi pa ba tayo babangon? Kung kailan meron tayong pangulong maayos na gumagalaw para sa bayan, nagtsatsaga na magpakahirap para magtrabaho upang maibigay ang tulong sa mga kapwa natin Pilipino, yung pa ba yung ayaw na mga mangmang at walang alam na walang ginawa kundi tumunganga at humilap at magantay na lang ng ayuda sa gobyerno. No, galing. Pero ito lang ang masasabi ko sa mga basher ni Pangulo. Yeah. Ito na eh. 1 minute. Ito na lang yung masasabi ko sa mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamatay kayo sa inggit. Ay, ako. Sa pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos, tsak dun, mamimiss nyo siya. Mamimiss nyo yung pagmamahal ng isang Marcos sa bansa na siya lang ang makakapagbigay na hindi mahahanap ng iba. Sususugan ko yan. Hahanapin nyo sa ibang katauhan pero hindi nyo masusumpungan. Kaya kahit maupo pa yung si Buday, Wala pa rin. lang kwenta yan. Hindi magbabago ang bansa natin kung pare-parehas Lalong tayo. lulubog yan. Maghihilahan. Ang daya nyo, dalawa na kayo, ha? Kampiyan pala to. Kakampihan din kita. Susunod Okay, yan. ikaw na. Oh, wala. Sa aking kaliwa. Ano ba sa Pangulo? Oo. Sa aking kaliwa. Si Nyulo naman. Mr. President, Nako. kailangan ba, Mr. President, kailangan ba mga kurakot na to nagnakaw sa pera ng taong bayan, Mr. President? Kaluluwa ng bayan to, Mr. President. Pag nagpalit ka ba, pag nagpalit ka ng flood control, gagawin mo mga tulay. Mr. President, hindi ka, no? Paano mo nalaman yun? Siyempre, kabisado ko yun. Best actor yun. Sinulat mo ba yun? Oo, best actor yun. Ah. Best actor yun sa, hindi famas eh. Sa plenaryo? Yung ba yung, Mr. President, kaluluwa ng bayan natin to. Kaluluwa ng bayan to. Oo. Kailangan ba laging Sususugan girlfriend ko ay bata. Hindi alam ng asawa ko, Mr. President. Hindi ganun, Mr. President. pero mas matindi dito. Mr. President, ito pala yung kasama pala sa 142 billion, Mr. President. Nilulubog pa rin ang Bulacan, Mr. President. Yung pailaw na 2 billion, walang nangyari, Mr. President. Kaya nga eh. Alam mo, matindi yun eh. Alam mo ba, may singit lang natin konti. Matindi yun eh. Kasi, supal-pal siya eh. Bakit ka mo, Boss Mike? Kasi, pare Koy, 3 taon na daw niyang sinisigaw yung Bulacan. Yung sigaw ba may magagawa? Wala. Pero si Lacson, 2 araw, ginawa. Oo. Hindi pwedeng lagi ka lang sigaw ng sigaw. Bunganga ng bunganga. Bunganga ng bunganga. Hindi tatama yan. Laki pa mo ng gawa, tapos aksyonan mo para tumama. Correct. Ito Yun na nga. Anong klaseng katarantaduhan na sasabihin mo dun sa 2 years, 3 years mo pinaglalaban yan? You are part of being a Bulakenyo. Ramdam mo dapat yung nararamdaman ng tao. Alam mo, I am very disappointed. Why? Sa tao na to. No? Itong si ayoko nang banggitin. Okay. Alam mo, ikaw na Bulakenyo na senador, hindi mo ba nagawan ng paraan na yung mga binabahan na dekada-dekada na hindi mo man lang nasa Senado ka, mai-offer mo lang, magkaroon tayo ng flood control dito. Diba? Binadgetan ka ng 12 billion pesos. Ikaw ang pinakamalaking binigyan ni Mr. President ng Senado noon. Oo. Ba't Bakit hindi mo daw? nagawa? Bakit daw binigyan? Binigyan ng allotment. Ng insertion. Insertion. Diba? So, ito yan. Balikan natin itong sinasabi ni Nyulo na gusto daw pinagsasamantalan daw ang kaluluwa. Ewan ko lang kasi sabi sa balibalita na eto daw tong tao na to, maka-Diyos. Oo.
di ba sa 10 utos ng Diyos, nando doon ng wag kang, Magnanakaw, wag kang, papatay, wag kang, papatol sa bata. Meron ba doon? Mali. wag kang, mangangalunya. Ay, sorry. Ulit. Okay. Take two. Wag kang, Papatay, wag kang, magnanakaw, wag kang, mangangalunya. Yun! Okay. Diba? Kasi kapag ka may asawa ka na, wag mong gagawin na ikaw ay magtataksil o mangangalunya. Tama. Sapagkat yan ay pinag-uutos at sinasabi sa banal na kasulatan, alam mo naman yan, Oo. at turo din nila yan. Oo. Pero bakit, ang tanong, paano mo nagagawa na yung nasa 10 utos na yan, Nilalabag mo. dalawa na ang siguradong nilalabag mo. Tama. Di ba? Balita ko, ito, masigit ko lang. Pastor sa umaga, kanor sa gabi. Diba? Ganun mahirap eh. syempre. Dapat pag pastor ka lang. Huwag kang kakanor-kanor. Teka muna, paano nga yan? Di ba? Kanino ba naman magmamana? O, di ba meron din sa may bandang Mindanao, ganyan din ang nangyari sa kanya. Oo. Di ba sabi niya, i-stop ko lahat. Oo. Naglindol, in-stop ko. Nagbagyo, in-stop ko. Oo. Pero naniwala naman yung mga tao. Ewan ko ba bakit dyan sa lugar na yan, maraming mga naniniwala sa ganyan. Baka sinabi niya, stop. Kay Ecleo, naniwala sila na hindi tatatalaban ng bala. Kaya Senior Aguila, pinaniwalaan nila, namundok sila lahat. Eto kay Kibuloy, naniwala sila na kapag ka binebengbang sila, Diyos daw ang bumibengbang sa kanila. Pero mo, ganun ba kahihina talaga yung pangunawa ng mga taga dyan? Hindi ko nila lahat pero di ko binabawasan. Tama. Pero kailangan nyo siguro makinig sa amin nang kayo ay may matutunan. Tama. Hindi yung laging ang pinapakinggan nyo, yung sinasabi lang ng mga yan. Tama. Lalong-lalo na yung nagsasabi na siya daw ang dahilan kung bakit may accomplishment ang gobyerno nung nasa DepEd pa yan. Kilala ko yan. Si Buday. Pero bago natin talakayin yan, gusto kong susugan yung sinasabi mo, Boss Mike eh. Sige, Yung tuloy. kay Buloy eh. Diba? Kasi magpapasko naman ngayon. Mm. Gusto ko sanang kantahan kayo ng magandang pamasko at mamamasko na rin po kami sa inyo. Pero bahala na kayo kung magbigay kayo. Pero wag na. Teka, Bawal po yun. Maganda daw ang bigayan. Maganda. Kung Eto, makikita mo yung vlogger nila, grabe, tatabali. hindi mo na alam kung saan ilalagay yung mga kinakain nila. Oo nga eh. Yung 3, 4, 5 vlogger nila, may bilbil na sa mga mukha. Antitinde, no? Samantalang tayo, lusak pa rin. Pero ayos lang yan. Pero okay lang yun. Pero kakantahan ko muna pa kayo bilang susuki. Hindi, aminin na natin. Sa amin, palamig at hopya lang. Oo, Sapat na. ito nga, tubig namin. Tubig lang kami, okay na kami. Tubig? Oy, kanina palamig yan. Pero basta, sa gobyerno at kay Pangulo, handa kami. Kahit na kami ay asarin ninyo, ibas ninyo, okay lang. Okay lang. Oo, sabihan nyo kami kung ano, okay lang. Pag sinabi nyong pangit kami, okay lang. Basta mas pangit mga vlogger nyo. Tama! Okay, so kasama rin natin, nandyan si Lucito Niedo, Elizabeth Claro from Turkey, Josephine Gallego, Ashin, Evelyn Garcia, nandyan rin si Emmy Mapalad, Rosalie Descalzote, Leonardo Manansala, Glenn Resurrection, Sam Pagita, i-shoutout natin si Relina Barlomento, Derby, EJK, Sweetie J, nandyan rin si My Life Days, Janen Grace Bunag, Rosalind Nemson, hi to John Carabello, Rap Boys Whitey, Roses Channel, nandyan rin si Victoria Laongayan and Rosalie Mogawad. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos, sa katahimikan ng araw na ito, kami lumalapit sa iyo na may pusong mapagpasalamat at mapagkumbaba. Salamat sa panibagong pagkakataon upang magmahal, maglingkod at gumawa ng kabutihan. Sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ang aming lakas at kanlungan. Naway patuloy mong patnubayan ang aming mga desisyon, pag-isipan at pagkilos
upang maging daan kami ng pag-asa at kapayapaan sa aming kapwa. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kababayan naming dumaranas ng hirap, mga nasalanta ng bagyo, nawala ng tahanan o naghihintay ng tulong. Ipadama mo sa kanila ang iyong yakap ng pag-ibig at pag-asa. Pagpalain mo ang mga kamay ng tumutulong at ang mga pusong handang magbahagi. Naway magkaisa kami bilang isang bayan, nagtutulungan sa pananampalataya at malasakit. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,